28 days. Kumbaga, 28 days deep na rin akong nakasurrender kay Lord. Pero, alam niyo yung feeling pa rin na kala nyo, naiintindihan nyo na lahat? Chilling! Yes! Wow! Gagi. May lalagyanan na ako ng Nintendo DS Lite. Kala nyo, okay na kayo? Yung tipong panlabas na anyo nyo, kala nyo, maayos kayo, makinis. Wow! Sobrang linis. Pag tinignan nyo talaga ng malayuan, ang ganda. Pero lang yung stylus. Ayan. Hindi plastic. Para siguro umipit. At least may rubber covers po. As may GBA slot cover. Yung akala mo kompleto ka panloob. Yung kaya mo talagang sumalamin na Christ-like Christian values ay nasa'yo. Pero, wow! Wala akong makitang burn. Habang dumadaan yung oras sa isang araw, kakainin at kakainin ka ng pakiramdam na may sense ba itong mga pinagagagawa ko? Kasi yun nga, di siya nagbubukas. Hindi naman yung sabi ni seller. Pero linis na ito. Bigla ka na lang magkaka-anxiety. Tapos, ang hirap na mag-function, spiritual opposition, hindi mo na maintindihan kung nasaan ka ang posisyon. Kumbaga, wala na. Nakain ka na ng anxiety. Hindi mo na naman maintindihan bakit ayaw mo na naman gumana, ayaw mong bumukas. Gusto mong tumawag kay Lord, pero bakit ganun? Yung communication parang sarado, parang putol, parang hindi mo ma-access yung Holy Spirit sa kaloob-looban mo. Yan. Ayan yung mga bagay na hindi ko talaga maintindihan nung mga panahon na yan. Una mong gagawin, titingnan muna yung case. Kung ano pa bang meron dito. Alam nyo naman, di ba malay nyo? Malay nyo, di ba malay nyo? O, di ba malay nyo? May... Ano yan? Double shot. Tsaka, Kagi Super Mario Bros. Na US. Ang alawang na yung pins. Pero diba, sabi na nga ba yun, parang meron dyan. Lalo. May nakapang charger eh. O, may nakapang charger. Pero feel ko ito yung 110. Mga 120. Hindi yan pwede sa Pilipinas. Kaya, gamitin natin itong charger ko. Nagcha-charge. Ayos. Pero since wala na tayong oras para hintayin yan mag-charge, gusto ko na kasi makita kung umaandar ba talaga to. Meron ako ditong extra na charge na battery. Yes! Kagi ang linaw ng screens. Iyan lang. Malulobat na rin ata to. Oo nga, feel ko malulobat na rin siya. Charge na. Hey! Uy, umanda rin yung touchscreen kahit pa paano. Si Lord kasi, di na niya tayo kailangan i-diagnose. Alam na niya agad kung anong kailangan natin. Kailangan lang talaga nating patatagin yung faith. Yaw na. Pero sabi nga sa John 14:1, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Yan yung sinabi ni Jesus Christ sa mga followers niya nung mga panahon na i-crucify na siya kasi yan na yung last supper kasama nga sila. Kumbaga sinasabi niya na magtiwala kayo sa aking divine identity at yung mga pangako ko sa inyo kasi mas marami pang mahalagang bagay maliban sa kung anong nangyayari ngayon. Dahil yan din yung isa sa pinakagusto ko rin na verse. Kasi dyan din sinabi yung Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya kapag talagang rooted yung faith mo ay Jesus, isa rin talaga yun sa magiging key verses at yung pangahawakan mo kapag ka hinaharap mo ang uncertainty. Dahil alam mo na yung pangako ni Jesus ay hindi yun magbabago at hindi siya magsisinungaling kasi siya nga ang katotohanan. I think. Alam nyo kasi, nung araw na sinusulat ko yan, yung testimonyang yan, syempre, hindi ko alam talaga rin kung ano na yung mangyayari sa akin.
alam ko, naglakad na ako at nakarating na ako sa punto na kung nasan man ako kahapon bago itong araw na sinulat ko to. Nag-glitch yung top screen. Feel ko yun lang yung mali. At sa pagkakaintindi ko talaga, yung inner struggle din na nahirapan akong kontrolin bago mangyari tong mga pangyayaring to. Kumbaga, na-realize ko, eto na naman ulit yung pakiramdam na yun. Inaatake na naman ako at kahit anong gawin ko, nadadala ko. Siguro yun din talaga yung nakakainis sa atin mga tao kasi hindi naman talaga tayo perpekto at meron tayong emosyon. At pag naman kasi kinontrol mo yung emosyon o kaya sinupress, hindi rin siya magandang outcome kasi hindi mo napaprocess ng maigi yung kung ano yung dapat mong maramdaman. Pero si Lord, kakaiba talaga siyang kumilos. Di mo inaakalang inooperahan ka na rin pala niya spiritually. Kahit sa tingin mong walang nangyayari. Nakakatawa lang din kasi talaga dyan, ay napapangunahan ako ng galit. Alam nyo kung bakit? Kasi puwet nyo may racket. Bars. The joke lang. Hindi ko alam kung paano ko ito ikikwento. Sabihin na lang natin na merong Batman. I'm Batman. Merong nanay ko. At merong ako. Ako wala naman akong problema sa kung anong magiging desisyon ko kasi kung ano yung mga sinasabi ni Lord sa Bible o kaya ng mga tao nakapaligid kay Lord sa Bible, yun yung susundan ko. Ngayon ang mahirap, ito si Batman at saka ang nanay ko. The hell are you supposed to be? Balang araw siguro maikwento ko kung sino si Batman, pero tawagin muna natin siya ngayong Batman. I'm vengeance. Si Batman, maganda naman yung mga desisyon niya. Sobrang kalmado, kolektado, rasyonal, kumbaga. Ngayon, syempre, ang nanay, ang babae, medyo, alam nyo naman, pag nanay, pag babae, I mean, yung mas papangunahan talaga ng anxiety. Tapos, syempre, pag pinapangunahan ng anxiety, anong mangyayari kasunod? Di ba? Uncertainty. Fear of uncertainty, kumbaga. At pagka nagkaroon ka na ng ganun sa puso mo, kahit gaano kapayapa yung puso mo dahil alam mong nakasunod ka kay Lord, maapektuhan ka kasi contagious ang anxiety. Hindi nyo lang alam pero mararamdaman nyo yan kapag ka yung mga taong minahal nyo o yung mga taong mahal nyo ay nakakaramdam ng ganyang klaseng kaba. Para lang siguro ako kasi mas malakas yung tiwala ko kay Lord. I mean, kahit nga sinasabi ko na yung mga panahon na yan ay very kabado pa ako at medyo yung pag-surrender ay bagong idea pa lang sa akin, yung tiwala ko pa rin nasa Kanya. Kumbaga kung i-quantify natin siguro mga 70% pa lang. Pero at least, di ba, ang taas na kumpara sa kung ano ko nung March, nung mga panahon o taon na yan, 2025. Isipin nyo, itong maliit na bagay na to ang nakakapagbigay ng napakalaking problema. Grabe, di ba? Ay, kumalma ka. Pusa lang yan. Pusa lang yan. May pusa. Pero, biglang nawala. Ay, kumalma ka. Kumalma ka. Kasi, nasabi dito sa Genesis 32:24, hoy, kumalma ka. And Jacob was left alone. And the man wrestled with him until the breaking of the day. Alam niyo, hindi ko muna bibigyan ng mas todong context ito at ikikwento kasi medyo malalim to at actually sobrang lalim na itong point sa o storya na to sa Genesis. Kaya mawawalan siya ng sense kapag kami nadali ko pang closing netong testimonya na to. Kaya yung core point lang yung kukunin ko tapos ikikwento ko sa inyo balang araw. Hoy! Hoy! Shush, baby girl. Ayoko malma. Pero yan nga kasi yung nararamdaman ko rin na nung mapanahon na yan. Sobrang straight to the point. Nakikipag-wrestling si Jacob sa isang, hindi siya si God, pero sa isang man na tinatawag na theophany. Kumbaga, andun yung spiritual essence ni Lord. Parang ganun kasi yung point. Pero ayun nga, kasi nare-wrestle ko dyan kung maglalakad ba talaga ako patungkol sa faith ko. Kasi mahirap eh, may Batman, may nanay, tapos kailangan kong timbangin yun. Kumbaga, wait lang Lord, ano ba talaga, sino susunod ko? Honor your parents. Tapos ako, tapos ikaw, wait, sino ba? Sino ba Lord? Sino susundan ko? Malakas na yung ulan.
Pero yun yung pinaka-point. Nakikipag-wrestling ako kay Lord na dapat hindi naman. Kumbaga kasi yung araw kahapon nga niyan, isa rin sa pinaka-na-realize ko habang naglalakad nga ako papunta dyan sa lugar na yan ay yung moment na nagkaroon ako ng realization na ang paglalakad pala kasama si Lord, hindi pala siya point o kaya yung point A, point B. Kumbaga hindi siya yung, ito yung starting point, ito agad yung destination. Hindi rin siya yung journey. Parte lang din yung journey. Kasi, ang kailangan mo talagang ma-realize o internalize habang naglalakad ka sa walk of faith ay dapat yung Christ-like righteousness. Dala-dala mo siya araw-araw at pinipili mo siya araw-araw. Kumbaga, nire-wrestle mo yung idea na ito dapat yung ginagawa mo, yung Christ-like righteousness kumpara sa pagiging makamundo mo, makatao mo na ways. Kasi, technically sinner nga tayong lahat at yun yung parang magiging guide natin para umalis dun sa sinner na path. Ang daming factors, variables na pwedeng makaapekto ng walk of faith ko pero hindi ako nagpatinag. Kumbaga, at ang galing nga kasi nandito pa rin ako hanggang ngayon, 2026. Oh my gosh. Oh my gosh. Bob. Wow. Wow. Hindi na nag-glitch yung kanyang top screen.